mahanap po agad natin, eto pong ating mga talakayan. Dito muna sa nakita po natin mga kababayan, na summary ng nangyaring first appearance ni dating Pangulong Duterte dyan po sa ICC. Kung titingnan nyo mga kababayan, sabi nga dito, ni Jerry Kakanindin. Yan po yung nag-post mga kababayan yan kung makikita nyo. Alam nyo, natatawa ako dito kay Mijaldea. Ipapahamak pa at ipapatalo pa mga kababayan etong si dating Pangulong Duterte dun po sa kanyang kaso dyan po sa ICC. Saan ka ba naman nagkatala? Iniimbestigahan etong si dating Pangulong Duterte, nililiwanag lang sa kanya yung mga kasong kakaharapin niya, yung mga karapatan niya mga kababayan. Pero nagmanifestation etong si Mijaldea at ipinasok yung mga political issue, yung mga awayan dito sa ating bansa about sa issue ng politika. Ano bang kinalaman ng ICC doon? Kaya kung titingnan nyo mga kababayan, lahat ng drama ni Mijaldea na hindi man lang niya inedit or hindi man lang niya pinag-isipan bago niya sabihin doon sa ICC, yung request nila deny. Tapos ang pinakamasaklapan nito mga kababayan, sa September 23 something 2025, ang sunod na hearing or ang first hearing nitong si dating Pangulong Duterte, kasi first appearance mga kababayan, yung nangyari po kagabi na hindi tumagal ng 1 oras o 30 minutes. Nasa 26 minutes lang ata yun mga kababayan. So ngayon, kung titingnan ninyo sabi dito, summary of the initial appearance of former President Duterte at the International Criminal Court in The Hague. Sabi dito, eto na mga kababayan. Yan. So ito na nga, ang objective ng initial appearance ay simple lang, verify identity, i-verify lang kung talagang yung accused mga kababayan or yung suspect or yung kinakasuhan, yun talaga yung pagkatao nun. Kung tutuusin pa nga, pinagbigyan si dating Pangulong Duterte na via Zoom na lamang po umattend dahil nga sa kanyang conditional health. Ano naman, talagang kapanipaniwala naman talaga dahil kung makikita nyo, doon po sa nangyaring first appearance ni dating Pangulong Duterte kagabi, talagang makikita nyo na talagang hindi ayos yung kanyang pakiramdam. So pinagbigyan siya na umattend via Zoom. So ngayon, kung titingnan nyo, sabi dito, ang objective ng initial appearance ay simple lang, verify identity of the accused, inform him of the charge against him, advise him of the rights under the Rome Statute, and determine the language to be used in the proceedings and whether he understand English mga kababayan. Yung mga ICC judge and prosecutors were all business. Alam kumbaga yung assignment. Yung sa side ni Duterte, nagdadrama. Parang yung kaklase mo noon na hindi gumawa ng homework. Kaya dinaan na lamang sa drama. Illegal daw ang pagkakaaresto, political vendetta daw, issue ng soberanya, and other standard, didishit bullcrap. Dahil kung titingnan nyo nga naman mga kababayan, di ba nagdadrama nga etong si Mijaldea doon. Sinabi na wala na daw jurisdiction, etong ICC dito daw po sa ating bansa. Pero kung iisipin nyo pong mabuti bilang pagrespeto sa nauna po nilang investigasyon mga kababayan, meron pa rin talagang obligasyon ng Pilipinas sa ICC. Kasi nga, 2011, naging member ang Pilipinas ng ICC mga kababayan sa Rome Statute, and then may mga nauna na po silang investigasyon patungkol po dito sa extrajudicial killings ng dating Pangulong Duterte. Nung siya ang presidente, kasi 2017 pa naman mga kababayan na i-file na po yung kasong yan. At matagal na po yan, hindi pa presidente si PBBM. At tapos may mga sinasabi pa dito na illegal daw yung pagkakaaresto, pinanindigan ni Mijaldea mga kababayan, yung kidnapping issue daw. Kinidnap daw si Duterte sa bansang Pilipinas, tapos pilitan daw dinala doon sa The Hague, Netherlands. Pero kung titingnan nyo naman, hindi naman, kasi dumaan sa tamang proseso. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Hindi na gets ng mga tao doon sa courtroom yung Pinoy style kadramahan, kasi wala namang sa agenda pinagsasasabi ni Mijaldea. Kaya niremind na lang siya na sa ibang araw na lang siya magdrama. Kasi sinasayang lang niya ang oras ng mga tao doon. Kita nyo naman kung gaano kabilis yung first appearance ni dating Pangulong Duterte mga kababayan. At makikita nyo na yung mga judge, yung mga presiding judge, talagang may mga ginagawa din, sobrang busy din. At saka kung mapapansin nyo doon sa isang presiding judge mga kababayan, kay Motok ata yun, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, halatang hindi naniniwala.
sa sinasabi di umano nitong si Mijaldea. Kasi nga mga kababayan, pagdadrama na po nila yung dito sa Pilipinas, dinala nila dun sa ICC, hindi pa inedit. Ano po, dahil kung titingnan nyo yung sinasabi nilang kidnapping, kinidnap daw itong si dating Pangulong Duterte, dinala ng sapilitan po doon, alam po yan ng mga presiding judge, alam po yan ng ICC na talagang dumaan po yan sa tamang proseso. Ano po, sasabi pa dito, dinenay din lahat ng request niya kasi wala namang basihan. Chismis at drama lang, not basis on facts. Yan yung sabi dito. Kaya tinapos na din ni Judge Motok yung initial appearance. See you on September na lang daw for the next hearing. Baka ginawang matagal para may enough time gumawa ng homework si Mijaldea at hindi na magdadrama the next time. Nakakahiya kasi. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Dahil kung titingnan nyo nga naman, eto panoorin nyo mabuti ito mga kababayan, ipapakita ko sa inyo. Yan. Kung makikita nyo, eto kasi yung video na kung saan nagmanifestation, nagbigay ng talumpati, etong si Mijaldea. Tapos kung titingnan nyo yung mga manifestation niya, yung talumpati po niya, yun talaga yung isinisigaw nila dito sa Pilipinas na hindi man lang nila inedit doon. At saka kung tutusin mga kababayan, hindi naman po talaga si Mijaldea yung accredited lawyer dapat ni dating Pangulong Duterte kasi hindi naman siya yung abogado ng ICC dito sa Pilipinas. Merong abogado talaga ang ICC dito sa Pilipinas. 5 po yun. Mga kababayan, at ang isa po doon ay walang iba kung hindi etong si Harry Roque. Kaya kung meron mang abogado na dapat tumayo dyan at tumindig para ipagtanggol, etong si dating Pangulong Duterte, walang iba po yun kung hindi si Harry Roque. Kasi si Harry Roque, mga kababayan, ang isa sa mga accredited na abogado, lawyers ng ICC dito po sa Pilipinas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. Ito yung sapilitan daw pagdadala sa ibang bansa na wala naman jurisdiction sa ating bansa. Yan yung sinasabi niya, yung sapilitang dinala. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this... Yun yung mali ni Mijaldea dito, yung sinabi niya na simpleng kidnapping lang daw yung ginawa kay dating Pangulong Duterte. Hindi naman po mga utu-uto mga kababayan, yung mga presiding judge dyan po sa ICC, lalo na yung mga prosecutors na nakaupo katulad nitong sina Karim Khan, mga kababayan, dahil alam naman nila na dumaan po yan sa tamang proseso. Alam naman po nila na yung arrest warrant pinadaan sa Interpol, and then itong Interpol, mga kababayan, ibinaba dito po sa ating bansa, kaya kumilos yung ating mga kapulisan. At saka kung makikita nyo, kita rin naman sa mga video na mga napapanood ninyo na binasahan po siya ng Miranda rights, mga kababayan, ng mga law enforcer natin na nag-aresto kay dating Pangulong Duterte. So yung sinasabi niya na simple kidnapping daw yun nangyari, hindi daw dumaan sa tamang proseso, at sa pilitan na dinala itong si dating Pangulong Duterte sa isang bansa na wala ng jurisdiction dito sa ating bansa, ginawa niya naman na uto-uto yung mga presiding judge na naando doon. Kaya nga kung mapapansin nyo, hindi gaanong naniniwala. Makikita nyo naman sa expression ng muka yung ni Judge Motok, mga kababayan, na hindi siya naniniwala at wala siyang pakialam sa political issue dito po sa ating bansa. Ang gusto nila, kung ano yung isinampang kaso laban kay dating Pangulong Duterte, yun lamang po yung pag-uusapan. Ganyan naman po talaga sa mga korte. Mga kababayan, kung ano yung kaso na isinampa sa'yo, dun lang iikot ang lahat ng investigasyon. Wala na yung mga political issue na yan, yung mga political na awayan na yan. Wala nang pakialam dyan ng ICC. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. All in the nature of political score settling. Two troubled entities struck an unlikely alliance. An incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts
and a legal show today on the other hand. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. ICC private jets do not drop out of the thin air. That jet which received my client was coordinated in advance. Ito nyo, tinulugan lang ni dating Pangulong Duterte yung ginagawang investigasyon ng ICC. At saka yung mga nagsasabi dyan na dapat daw binigyan ng kasama dito si dating Pangulong Duterte. May kasama dyan. Si dating Pangulong Duterte hindi lang ipinapakita doon sa screen, mga kababayan. Pero siguro may mga nurse naman na nakabantay po sa kanya dyan. Ano po kasi unang-una, pinayagan na nga siya na umattend via Zoom. Hindi po umattend ng personal etong si dating Pangulong Duterte doon sa hearing. Pinayagan siya via Zoom na umattend kasi nga sa kanyang health condition. Di umano. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. The UAE is not a state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. Yet my client sat in transit in that country for more than 5 hours. I invite the registry's representative to present today in court to explain to the judges exactly how they believe this transfer was anything other than a gross abuse of process. Given the precipitous arrival of my client, yan ang pinakamali nila, mga kababayan. Sa totoo lang, yan ang pinakamaling sinabi ni Mejaldea. Ipapahamak mo pa si dating Pangulong Duterte dyan. Yung sabihin mo ba naman na hindi dumaan sa tamang proseso yung mga nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte hanggang sa nakarating dyan sa The Hague, Netherlands. Kasi sa totoo lang, yung mga presiding judge dyan, mga kababayan, bago po yan umupo sa first appearance ni dating Pangulong Duterte, kita nyo naman ipinaliwanag sa kanya lahat-lahat. Yung karapatan niya, yung mga kasong kakaharapin niya, at yung lingwahe na gagamitin, mga kababayan. And then biniripika din yung kung talagang siya ba yun, yung kinasuhan, mga kababayan, dyan sa International Criminal Court. Bago umupo dyan, yung mga presiding judge, alam na ng mga yan kung naging tama ba yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Hindi ba siya nakaranas ng pang-aabuso or hindi ba siya tinorture, mga kababayan, at kung ano-ano pa. Alam yan ng mga presiding judge. Kaya nga kung titingnan nyo, lahat ng request nila, mga kababayan, deny po talaga. And then, napakabilis ng takbo ng first appearance ni dating Pangulong Duterte dito po sa ICC. Kasi nga kung titingnan nyo, nakakahiya po talaga itong mga ganitong klase ng drama. Ano namang kinalaman ng International Criminal Court sa nangyayaring issue ng politika dito po sa ating bansa? Ang kanila lang, kung ano lang yung kasong isinampa sa kanila, doon lang iikot yung investigasyon nila. Ang problema kasi dito, mga kababayan, kay Mejaldea, kung ano yung sinabi niya nung nakaraan. Kung matatandaan nyo, nung hindi daw niya makita si dating Pangulong Duterte, di ba, nagpa-interview siya sa media, sinabi niya na kinidnap daw, hindi na daw alam etong kung nasa saan itong si dating Pangulong Duterte. Tapos parte daw po ito ng plano ng gobyerno ni PBBM para mawala na daw sa landas ng gobyerno ni PBBM itong si dating Pangulong Duterte. Pero kalaunan, lumabas din yung balita at pangalan ng ospital kung nasa saan etong si dating Pangulong Duterte. Kumbaga, pinanindigan na po niya yung kanyang imahinasyon na kinidnap talaga ito pong si PRRD. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? An elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, he was taken to a hospital for observation. Only this morning have I met him for the first time with less than an hour to discuss legal issues. I have not been able to present him with a hard copy of the arrest warrant because we were not supplied with such. I have not even been able to explain to him what the prosecution requested when seeking the issuance of the arrest warrant. This is because the chamber only established a redacted version of the prosecution. Sabi dito, wait lang. Sabi ni Alan Felix, PBBM ka lang boy, kidnap naman talaga. Ang alam ko kasi, mga kababayan, ng definition ng kidnap, yan yung sapilitang kinuha. Yung wala man lang kinuha ng sapilitan, mga kababayan, tapos inabuso.
Yan yung pagkakaalam ko sa ano pero kung titingnan nyo, ito po kasing nangyari kay dating Pangulong Duterte, naging mahaba pa nga yung pag-uusap dyan, yung mga discussion dyan mga kababayan. Kasi ibinigay lahat ng treatment na maganda kay dating Pangulong Duterte, ano po lalo na nung sumakay siya sa eroplano papuntang The Hague, Netherlands. Kita nyo naman, inasikaso naman siya ng maayos at ayos na ayos yung kanyang kalagayan. Nung bumaba siya sa The Hague, Netherlands, nakapag-video pa nga siya at inaako niya lahat ng responsibilidad. Diba? So ngayon, kung titingnan yung mabuti, yung mga nagsasabi dyan ng kidnap, kung kinidnap si dating Pangulong Duterte, di sana mga kababayan, first appearance pa lang ni dating Pangulong Duterte, pina-stop na yan ng ICC ng mga presiding judge. Sinabi na nila na, wag na nating ituloy yan, kinidnap pala yan, ibalik na yan doon sa kanyang bansa dahil wala na nga tayong jurisdiction. Kaso ang problema mga kababayan, hindi naman sa hindi naniwala. Alam nung judge mga kababayan na nagdadrama lang etong si Mijaldea. Prosecution request last night. Other than to identify himself, my client is not able to contribute anything to this hearing. Most importantly, he is not able even to tell you that he has been informed of the charges as contained in the arrest warrant for a reason more pertinent to which I alluded in my written request to this honorable pretrial chamber this morning, and which is confidential in nature. Accordingly, I repeat my respectful request, which was rejected this morning, to postpone the substantive aspect of this hearing to the next week, when I will have the opportunity to sit with my client and to explain to him what a confirmation hearing is and what the disclosure is and how the prosecution alleges that he committed crimes. I thank the court for its attention and regret to say that I do not have instructions to continue my submission any further today. Thank you. Ayan mga kababayan na ito, idiretso na natin dito. Now, with regard... ito yung sagot mga kababayan ni presiding judge, ICC, Judge Motok dito po sa dito sa mga sinasabi nitong si Mijaldea. Kasi sabi dito, ICC Judge Motok pinabulaanan ang ilang sinabi ni ex-ES Mijaldea. Kasi alam po yan talaga ng mga presiding judge na talagang dumaan sa tamang proseso. Yung paglalabas nila ng arrest warrant, pinadaan sa Interpol, ibinaba sa ating mga law enforcer mga kababayan, and then inimplement kay dating Pangulong Duterte. Alam po nila yung proseso niyan mga kababayan, kaya hindi po sila malilinlang ni former ES Mijaldea. Ano po, so ngayon pakinggan nyo yung naging sagot. To the health issues of Mr. Duterte, I believe that the court has taken specific measures with regard to his health situation, and I note that subsequent to his arrest and arrived at the detention centre, the court's doctor was of the opinion that you were fully mentally aware and fit, and that you have undergone further checks and tests at the detention facility. And when you broached health matters, that's saying that you were not able to come to the hearing, doctors who consulted with you were of the opinion that Mr. Duterte was not in a position to come to the hearing physically, but that if he gave a written permission, he would be able to take part via video link. Now that is... diba mga kababayan, napakaganda ng treatment na ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Bakit? Dahil inaalala din nito mga presiding judge mga kababayan, yung health condition ni dating Pangulong Duterte, pinagbigyan na sila ng pagkakataon. Pinagbigyan na siya ng pagkakataon na umattend na lamang via Zoom, via video link mga kababayan. So napakaganda ng treatment na ibinibigay kay dating Pangulong Duterte, and then kung makikita nyo din naman, pagdating naman sa kanyang health condition, talagang tinututukan din naman yan mga kababayan ng mga taga-ICC. Kaya nga kita nyo kahit sa pag-attend lang, binigyan na ng pagkakataon na via Zoom na lamang. Ano po, ipagpatuloy pa natin. With regard to the health matters that you just mentioned, they are very important, especially concerning the
matter of age. Oh. Now, with regard to the rights of Mr. Duterte, we have before us the registrar's or the registry's report that says that Mr. Duterte has been informed of his rights, including Articles 66 and 67 of the Rome Statute, and that that he is aware of his rights and that he is also aware of the charges against him. We have before us the report of the registry saying that he was also aware of the warrant of arrest in the English language and that he is very well versed in the English language. Once again, you have the possibility of these charges being read in English, which was the case today. I have read to you in the French language the rights that he has, Mr. Duterte, before this court, and I'd like to specify once again that this is an initial hearing. Kasi kung titingnan niyo mga kababayan, binasa sa kanya yung kanya nung inaresto itong si dating Pangulong Duterte, binasa sa kanya ni General Torre yung kanyang Miranda rights. And then mga kababayan, may arrest warrant din naman, dumaan sa tamang proseso. Tapos pagdating mga kababayan dito sa The Hague, Netherlands, tiningnan nila yung kalusugan ni dating Pangulong Duterte kaya pinayagan na umattend na lamang via Zoom kasi nga dahil do sa edad na rin. Tapos ngayon mga kababayan, kung makikita nyo, soplang nga dito, etong si Mijaldea. Kasi nga, yung mga drama ni Mijaldea, hindi po talaga umubra. Hindi umubra dito po sa ICC, dito sa mga presiding judge. Mga kababayan, hindi nila kinagat yung drama nitong si Mijaldea. Bakit? Kasi nga naman, binasa lahat yung rights ni dating Pangulong Duterte, yung mga kasong haharapin po niya, lahat ipinaliwanag kay dating Pangulong Duterte. And then, yung language na ginamit mga kababayan, English. At alam naman po natin na si dating Pangulong Duterte, bukod sa presidente ng bansa, siya po ay abogado. Siya po ay dating prosecutors mga kababayan. At alam niya yung proseso ng batas. So ngayon, lahat ipinaliwanag kay dating Pangulong Duterte yung mga rights niya, mga karapatan niya habang nililitis etong mga kaso na isinampa po laban sa kanya. Kaya nga, kung tutusin, pag hindi pinalta ng kampo, tandaan niyo mga kababayan pag hindi pinalta ng kampo ni Vice President Sara Duterte etong si Mijaldea, bilang abogado ni dating Pangulong Duterte, asahan niyo matatalo sa kasong ito si dating Pangulong Duterte. Totoo po yan. Lalo na't hindi naman accredited na abogado ng ICC sa Pilipinas, eto pong si Mijaldea. At ang accredited ay walang iba kung hindi etong si Harry Roque. Kaya nga dapat mga kababayan, si Harry Roque ang humaharap. Ano po ang humaharap dito sa ICC para ipagtanggol etong si dating Pangulong Duterte. Dahil siya po yung accredited na abogado ng ICC dito po sa Pinas. So ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, paano naman kung lumabas na, paano naman kung sakali magpatuloy yung investigasyon ng Quadcom dahil alam naman po natin na etong si Harry Roque ay may problema pa rin dito sa ating bansa. Hindi pa rin siya malaya na makakagala kasi nga anytime pwede siyang arestuhin mga kababayan dahil alam naman po natin na contempt po siya sa kamera. Sa kamera pala, pakitama na lamang po ako. Anyway, kung titingnan po natin, and then ang pagkakaalam ko din para may kinakaharap din ata etong si Harry Roque na human trafficking. Parang pagkakaalam natin, di umano, sangkot din etong si Harry Roque mga kababayan sa human trafficking. So ngayon, paano siya titindig na abogado ni dating Pangulong Duterte dito po sa The Hague, Netherlands? Kaya nga ang alam niyo sa totoo lang, kung malalampasan lahat ni Roque yung mga problema niya dito sa Pinas, tapos malaya na siya na makakapunta kahit saan niya gusto, mas madali para sa kanyang idepensa etong si dating Pangulong Duterte. Pero ang pinakapayo natin sa kampo ni Vice President Sara Duterte, kung hindi niyo papaltan si Mijaldea bilang legal counsel ni dating Pangulong Duterte, matatalo yan sa kaso. Kasi una pa nga lang, first appearance pa nga lang. Sablay na mga kababayan. Biruin nyo, nagdrama ba naman doon? Tapos parang ang dating pa, kasalanan pa ng ICC kung bakit naando doon, ito pong si dating Pangulong Duterte dahil ipinakidnap daw at dinala dito sa ICC. Kahit talagang sinong presiding judge ang makakarinig niyan, talagang sosoplahin etong si Mijaldea.
Di ba mga kababayan? So yan, yung dahilan kung bakit natin sinasabi na dapat palitan si Mijaldea kasi ipapahamak niya, ipapatalo niya si dating Pangulong Duterte.